Medyo matagal-tagal na rin po palang hindi ako nakakapagluto ng kanton kaya naisip ko magluto ngayon para dun sa mga bata. Balik gisadong kanton po pala ang ating lulutuin tapos ang ilalagay natin dyan ay depende na lang kung anong available sa ating ref. Burrito po pala yan ng mga bata ma-angel bukod sa sutangon at bihon. Pero mas masarap po talaga yan ma-angel pag pinaglawak mo yung sutangon, bihon or kaya po ay ang kanton at saka sutangon. Ano, nagpe-prepare pa po pala ako ng mga gagamitin ko mga condiments ay nagsalang na po ako nitong ating karning baboy at ating pinakuluan. Dalawang bata po pala ay nasa school pa at si Petro naman po ay nasa labas at nagpapala ng snow. Ako naman dito sa kusina may angel ay nagluluto na nga po para pagdating ng mga bata mamaya ay makakain na agad sila. Nag-isa muna tayo dito may angel ng sibuyas at bawang at syempre gumamit din po pala tayo dito ng atay ng manok. Naglagay din po pala tayo ng kaunting paminta cubes kasi yan po yung available sa ating kusina at naglagay din po tayo ng oyster sauce at saka toyo. Kung naman po may angel na meron tayong iba't ibang klase ng pagluluto ng pansit. At andito na nga po pala yung mga bata sa bahay at kagagaling lang nila ng school. Medyo tinutoyo nga po pala si Daniel dahil nga po hindi po pala nagbigay yung school ng gata sa kanila ngayong araw. Araw po pala ma-angel talaga namang grabe ang snow sa labas. Sobra ang kapal at naisip nga po namin kanina na hindi na lang sila papasukin. Ma-angel dahil nga po next week ay bakasyon na nila kaya pinapasok na lang po namin. At speaking of snow ma-angel, talagang kanina pong umaga ay walang makadaang sasakyan at wala rin pong biyahe papuntang town. Talaga ma-angel ang medyo sa struggle talaga dito kapag nag-i-snow dahil talagang hindi talaga po makadaan ang mga sasakyan dito sa karsada. At ayun nga ma-angel, nakapag-isa na tayo ng gulay at yun lang po yung available sa akin. Yung nilagay ko po pala dyan ma-angel ay kaldo yan, yun yung pinaglagaan kanina nung karning baboy. Kaya nga po ma-angel yung gamit nating kanton. At dahil ma-angel parang nauuntian ako ay naglagay na rin ako dito nung parang pang soup natin na ginagamit pag nagluluto si Petro. Tingin ko naman ma-angel ay pwede na yan dahil dun sa dating kong trabaho ay ginagawa ko yan, ginagamit ko yan pag nagluluto ako ng pasta, yung ganyang klase. At buti na lang talaga ma-angel ay napakarami ko nilagay na tubig doon sa pinaglagaan ko ng karne kanina. At ngayon tingnan nyo naman ma-angel talaga nagamit ko lahat ng sabaw. Ma-angel ito na nga po pala yung ating lahok. Ito yung karning baboy na pinipirito ko kanina at saka yung atay. Hindi ko kasi pwedeng isabay lahat yan ma-angel dahil alam nyo na madudurog talaga yung atay natin at hindi rin masarap siyang kainin kapag sobra ang luto. Yan ma-angel mekos lang natin at yan natikman natin kung tama ba yung lasa or kung mag-a-add pa tayo ng asin. Sa akin ma-angel, hindi na po ako nagdagdag ng asin dahil talaga naglagay pa ako ng nor cubes dyan at tapos meron pa tayong toyo at meron pa tayong oyster sauce kaya hindi na tayo nagad ng asin dahil sakto-sakto na ang lasa para sa akin. At ayan nga po ma-angel, tamang-tama ang dating ng mga bata at pwede na silang kumain. Pala ma-angel ang mga namimiss na mga bata, ang mga luto ko katulad yung pansit, ihon, or sutanghon, paborito nila yan. At ayan nga ma-angel, sabi ko sa kanila na magugas na sila ng kamay dahil magsasandok na ako ng pagkain nila. Bali nakapagluto na rin po pala ako ng kanin pero konti lang yung niluto ko dahil nga po marami kaming pansit. Yan yung ma-angel kung sino sa mga anak ko ang talagang malakas sa kanin. Yan sa anak ko ma-angel ang hindi pwede sa kanya na walang kanin. Abangan nyo po pala ma-angel sa susunod na video. Don't forget to like, comment, and share.